Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Laura, mas malamig pa sa marmol na sahig na kanyang nililinis kanina lamang. Nanginginig ang kanyang kamay habang muli niyang binasa ang text message sa kanyang luma at basag na cellphone, umaasang nagkamali lamang siya ng basa. Laura, anak, si Aling Martha mo to, ang nanay mo. Isinugod namin sa health center dito sa bayan. Hinimatay kanina habang naglalaba. Bawat salita ay tila isang matulis na punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Napakagatlabi si Laura, pinipigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala. Si nanay. Agad niyang binuksan ang isa pang application sa kanyang cellphone, ang mobile banking API na halos wala namang laman. Nagdasal siya ng tahimik, kahit konting himala lang, Panginoon. Ngunit ang mga numero na sumalubong sa kanya ay isang malupit na sampal mula sa katotohanan. 7,320 piso. Iyon lang. Ang lahat na natitira mula sa sahod niya, matapos ipadala ang malaking bahagi sa Batangas noong nakaraang linggo. Paano ito sasapat? Paano niya maililigtas ang ina sa halagang iyon? Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang palad. Dito sa loob ng napakalawak at napakagarang penthouse sa Bonifacio Global City, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaliit at pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Ang mga pader na gawa sa salamin ay nagpapakita ng libu-libong kumikinang na ilaw ng syudad sa ibaba, isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng kanyang buhay sa mundong ginagalawan niya ngayon. 2 buwan pa lang siyang nagsisilbi bilang kasambahay ni N.F. Damon Elizalde, ang misteryoso at tila laging galit na SE ng Elizalde Holdings. Sa 2 buwan na iyon, bilang lang sa daliri ang mga beses na kinausap siya nito. Para siyang hangin, isang anino na gumagalaw para siguraduhing malinis ang bawat sulok, na plansa ang mga mamahaling damit, at nakahanda ang kape nito sa eksaktong 6:00 ng umaga. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ng kanyang ina sa telepono, 2 araw lang ang nakalipas. Kumusta ka na dyan, anak? Tanong ni Aling Nida, may halong pag-aalala ang boses. Okay lang po ako, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin, pagsisinungaling ni Laura, habang pinipilit pasiglahin ang sariling tinig. Kumakain po ako sa tamang oras. Mabait naman po ang amo ko. Isang kasinungalingan iyon. Hindi masama si Sir Damon pero hindi rin ito mabait. Para itong isang estatwa na gawa sa yelo, gwapo, matikas, pero walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Ikaw, Nay, uminom ka ba ng gamot mo? Naman, anak. Huwag mo nang isipin yon. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? Ngayon, habang nakatitig sa mensahe ni Aling Martha, dinudurog ng pagsisisi ang puso ni Laura. Sana pala ay mas kinulit niya ang ina. Sana pala ay hindi na lang siya naniwala sa mga paniniguro nito. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi at dali-daling tumayo. Si Sir Damon. Dumating ito mas maaga kaysa sa inaasahan. Tulad ng dati, dire-diretso itong pumasok, hindi man lang siya tiningnan. Ang mamahaling pabango nito ay naiwan sa hangin habang naglalakad ito papunta sa bar counter. Inilapag nito ang itim na briefcase sa ibabaw ng makintab na mesa at walang ingat na inihagis ang kulay abong coat sa isang sopa. Sir, welcome po, mahinang bati ni Laura, na halos isang bulong na lang. Hindi ito sumagot. Kumuha lang ito ng isang baso at nagsali ng alak. Ang katahimikan sa penthouse ay nakakabingi, pinapalala lamang ng mahinang tunog ng yelo sa baso ng tea. Naramdaman na naman ni Laura ang pagiging invisible. Para siyang isang gamit, isang parte ng muebles na walang pakialam ang may-ari kung nandyan man o wala. Nang akmang pupulutin na niya ang coat sa sopa, biglang tumunog ang cellphone ni Damon. Kinuha nito iyon mula sa bulsa ng kanyang pantalon at sinagot habang papalapit sa direksyon niya, patungo sa kanyang study room. Marco, what is it? Sabi nito sa malamig na boses. Nagkunwari si Laura na inaayos ang mga unan sa sopa, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig. Isang maikling katahimikan, bago tumawa si Damon, isang tawang walang saya, mapang-asa. Are you serious? You think he can't do it? Lahat ng tao may presyo, Marco. Lahat. Napatigil si Laura sa kanyang ginagawa.
No, no, not her, pagpapatuloy ni Damon, at sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Laura ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. She's too obvious. I want challenge. Naglakad ito palapit at napayuko si Laura, nakatitig sa sahig, umaasang hindi siya mapapansin. Dumaan si Damon sa kanyang likuran. Kahit yung pinaka-inosente, narinig niyang sabi nito, malinaw na malinaw. Tignan natin. It's just a game. Pumasok ito sa study at isinara ang pinto, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin. It's just a game. Isang laro lang. Hindi niya maintindihan, pero isang hindi maipaliwanag na kaba ang nanuot sa kanyang sistema. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi ito ang oras para isipin ang mga walang kwentang bagay. Ang nanay niya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Buong tapang siyang lumapit sa pinto ng study. Kakatok na sana siya para magpaalam, bahala na kung magalit ito, nang biglang bumukas ang pinto. Muntik na silang magkabanggaan. Napaatras si Laura. Serdy. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, tinitigan siya ni Damon. Ang mga mata nitong madilim ay tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Napalunok si Laura, lalong kinabahan sa ilalim ng tingin nito. Laura, sabi nito sa baritonong boses. Nagulat siya. Bibihira nitong banggitin ang pangalan niya. Po, sir. Hindi ito nagsalita agad. May kinuha ito mula sa wallet nito, isang makapal na pligo ng mga bagong-bagong 1,000 piso. Inabot nito iyon sa kanya. Napatitig lang si Laura sa perang nasa kamay nito, tulala. Para saan po to, sir? I heard you did a good job cleaning the guest rooms last week, sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mayroong kakaibang kislap doon, isang bagay na hindi niya mabasa. A bonus for your hard work. Bonus? Pero hindi naman siya gumawa ng kahit anong espesyal. At ang halaga mukhang higit pa sa kalahati ng buwan ng sahod niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaabot ang pera. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa ospital sa Batangas. Ito na ba ang himala? Salamat po, sir. Marami pong salamat, sabi niya, halos maiyak na sa pinaghalong gulat at pasasalamat. Ngunit bago pa niya maisara ang kanyang palad, hinawakan ni Damon ang kanyang kamay, pinipigilan siyang kunin ito ng tuluyan. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagdulot ng kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Tumingin si Damon ng diretso sa kanyang mga mata. Isang bahagyang ngiti, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito, ang sumilay sa mga labi nito. Consider that a starting bonus, Laura, sabi nito sa isang boses na tila ng aakit at nagbabanta ng sabay. Marami pa yan. Binitawan nito ang kanyang kamay. Naiwan si Laura na nakatayo roon, hawak-hawak ang pera na maaaring maging sagot sa kanyang problema, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi saya ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim at nakakabagabag na takot. Nakatayo si Damon sa likod ng salaming pader ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa syudad. Ngunit ang mga mata niya ay wala sa tanawin. Nasa isip niya ang nangyari kagabi. Ang laro ay nagsimula na. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang itsura ni Laura, ang gulat, ang pag-aalinlangan, at sa huli, ang hindi maitatagong pasasalamat nang iabot niya ang pera. Ganoon silang lahat. Iyon ang leksyon na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Ang katapatan at pag-ibig ay mga produkto lamang na may iba't ibang presyo. Kailangan mo lang alamin kung magkano. Ang usapan nila. Ng kaibigang si Marco kagabi ang nagtulak sa kanya. You've become too cynical, man, sabi nito sa kanya. Not everyone is like your ex. Everyone is, malamig niyang sagot. They just have better ways of hiding it, see. At si Laura Santos ang perpektong paksa para patunayan ang kanyang punto. Simple, mukhang inosente at desperado. Ang perpektong kombinasyon. Ang plano niya ay simple, bibigyan niya ito ng mga pabuya, ipaparamdam na espesyal ito, at hihintayin niyang bumigay ito. Hihintayin niya ang sandali na titingin ito sa kanya, hindi bilang amo, kundi bilang isang pagkakataon para sa mas magandang buhay. At sa sandaling iyon tapos na ang laro. Panalo na siya.
Lumingon siya at nakita niya si Laura na tahimik na nag-aayos ng agahan sa dining table. Kumikilos ito ng may kahusayan, halos walang ingay. Napansin niya ang paraan ng pag-aayos nito ng mga kubyertos, eksakto at may pag-iingat, na para bang isang mahalagang bagay iyon. Napansin niya ang bahagyang pagkakayuko nito habang nagtatrabaho, isang senyas ng paggalang na sa tingin niya ay isang kahinaan. It's all an act, sabi niya sa sarili. Lahat sila ganyan sa simula. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, isang bahagi niya ang nakaramdam ng pagkainis. Masyadong totoo ang bawat kilos nito. Masyadong sinsero. Walang bahid ng pagkukunwari na karaniwan niyang nakikita sa mga tao sa kanyang mundo. At iyon, sa hindi malamang dahilan ay nakakairita. Naglakad siya papunta sa mesa at umupo. Inilapag ni Laura ang isang tasa ng bagong timplang kape sa kanyang harapan. Thank you, sabi niya, sinadyang gamitin ang isang mas malambing na tono. Nag-angat ng tingin si Laura, at nakita ni Damon ang bahagyang gulat sa mga mata nito. To walang anuman po, sir. Yumuko ito ulit at akmang aalis na. Wait, pigil niya. Ito na ang pagkakataon. Join me for breakfast. Natigilan si Laura. Po. Sir, hindi po pwede. Diyan lang po ako sa kusina. I insist, sabi ni Damon, tinitigan ito ng diretsyo. Hindi ako sanay kumain mag-isa. Isang perpektong kasinungalingan. Sa buong buhay niya, mas gusto niyang mag-isa. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Laura. Ito ang gusto niyang makita. Ang pagkalito. Ang simula ng pagbabago sa tingin nito sa kanya. Dahan-dahan, naupo si Laura sa kabilang dulo ng mahabang mesa, mukhang hindi komportable sa mamahaling upuan. Habang umiinom ng kape, sinimula ni Damon ang ikalawang yugto ng laro. Nagkunwari siyang natabig ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang puting polo shirt. Damn it, mura niya, kahit na plinano niya ang lahat. Sir! Agad na tumayo si Laura, kumuha ng table napkin at lumapit sa kanya. Naku, napaso po kayo. Ang pag-aalala sa boses nito ay hindi peke. Lumapit ito at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Damon ang pagiging malapit nito. Naamoy niya ang simple at malinis na amoy nito, sabon, hindi mamahaling pabango. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang sinusubukang punasan ang mansa sa kanyang damit. Ako na po, sabi nito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nahuli ni Damon ang sarili na nakatitig sa mga mata nito. Malalaki at nangungusap. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang laro. Nakalimutan niya ang kanyang plano. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang bagay na pamilyar pero matagal nang nakabaon. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. It's fine. It's just a shirt, sabi niya, medyo mas matigas ang boses kaysa sa binalak niya. Inagaw nito ang kanyang atensyon mula sa laro. Hindi pwede. Nang biglang bumukas ang pinto ng elevator na direktang papasok sa kanyang unit, at isang boses na pamilyar at nakakairita ang umalingaungaw. Damon, darling. I've decided to surprise you. Si Clarissa Imperial. Ang kanyang fiancé. Pumasok ito na parang pag-aari nito ang lugar, suot ang isang damit na mas mahal pa siguro sa kabuuang sahod ni Laura sa isang taon. Humalik ito sa kanyang pisngi bago napansin si Laura, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, hawak pa rin ang basang napkin. Tinaasa ni Clarissa ng kilay si Laura, tiningnan ito mula ulo hanggang paa na maihalong pandidiri. Damon, darling, sabi ni Clarissa sa matinis na boses, habang nakatingin pa rin kay Laura. Kailan ka pa kumuha ng basahan na mukhang tao? Naramdaman ni Damon ang pag-igting ng kanyang panga. Ang mga salita ni Clarissa ay puno ng kamandag, isang bagay na sanay na siya. Kadalasan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang biglaang pamumula ng mukha ni Laura at ang pagyuko nito sa hiya, isang galit na hindi niya inaasahan ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang galit na iyon ay hindi para kay Laura. Para iyon kay Clarissa at sa lahat ng kinakatawan nito, ang kababawan, ang kalupitan, ang mundong pinipilit siyang maging bahagi. Dapat ay manahimik na lang siya. Iyon ang parte ng laro. Ipakita na wala siyang pakialam. Ngunit bago pa niya mapigilan ang sarili, lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, malamig at matalas. Her name is Laura, Clarissa.
Natigilan si Clarissa, hindi makapaniwala sa narinig. Maging si Damon ay bahagyang nagulat sa sarili. Lumingon siya kay Clarissa, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang boses niya ay may bigat. And she deserves more respect than you are showing. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang nakakabinging katahimikan na bumalot sa silid ay biglang binasag ng matinis na tunog ng pag-ring ng cellphone ni Laura. Para iyong isang alarma na gumising sa lahat mula sa pagkakabigla. Ngunit para kay Laura, iyon ay isang tunog na naghudyat ng katapusan ng mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nakita niya ang pangalan ng kanilang kapitbahay, si Aling Martha. "Hello?" "Aling Martha," sagot niya, basag ang boses. Ang mga salita mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya narinig ang pagtatalo ni Sir Damon at ni Ma'am Clarissa sa kanyang likuran. Ang kanilang mga boses ay naging isang malayong ugong na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang balitang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. "Isinugod Health Center, hinimatay ang nanay mo." Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa makintab na sahig na may malakas na kalabog. Ang lahat ay tila nag-slow motion. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha, at ang mga ilaw ng penthouse ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. "Nanay ni." Bulong niya, isang salitang puno ng hindi masukat na takot. "What's wrong?" Narinig niya ang boses ni Damon malapit sa kanya. May bahid ng pag-aalala doon, isang bagay na hindi pa niya narinig mula rito. Ngunit hindi niya ito masagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng kanyang ina, ang mabait na ngiti nito, ang mga kamay nitong bahagyang magaspang dahil sa paglalabada, ang mga mata nitong laging puno ng pagmamahal. Kailangan niyang umuwi. Ngayon na. Buong lakas siyang humarap kay Damon, hindi na alintana si Clarissa na nakatayo roon na may halong pagkainis at pagtataka. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Sir," sabi niya, nanginginig ang boses. "Sir Damon, kailangan ko pong umuwi. Ang nanay ko po isinugod po sa ospital. Pakiusap po, sir, payagan niyo po ako." Tinitigan siya ni Damon. Ang mga mata nitong karaniwang malamig at walang emosyon ay may bahid na ngayon ng kakaibang intensidad. Tumango ito, mabilis at desidido. Walang pag-aalinlangan. "Get your things. I'll take you there." "What?" singit ni Clarissa, hindi makapaniwala. "Damon, you can't be serious. You have a board meeting in an hour. Hahayaan mong isang hamak na katulong ang sumira sa schedule mo?" Hindi pinansin ni Damon si Clarissa. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Laura. "Go. Now," utos niya, mas malumanay kaysa kanina. Tumakbo si Laura papunta sa kanyang maliit na kwarto. Hindi na niya inayos ang kanyang mga gamit. Kinuha lang niya ang kanyang pitaka, na laman ang perang ibinigay ni Damon at mabilis na bumalik. Naabutan niyang nagtatalo pa rin ang dalawa sa mahinang boses. Nang makita siya ni Damon, tumigil ito at kinuha ang susi ng sasakyan. "Let's go." "Damon, this is absurd," sigaw ni Clarissa. "You are not living with her." Humarap si Damon kay Clarissa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Laura ang isang nakakatakot na galit sa mga mata nito. "Don't tell me what to do, Clarissa. The board meeting can be rescheduled. The person's life cannot." Iniwan nilang nakatayo roon si Clarissa, ang magandang mukha nito ay napuno ng galit at pagkagapi. Sa loob ng elevator, walang nagsalita. Tanging ang mga hikbi ni Laura ang maririnig. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang kaba at pag-aalala. Ang biyahe sa SLEX ay malabo sa isipan ni Laura. Ang mga sasakyan at mga gusali sa labas ay tila mga nagdaraang anino lamang. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga posibleng mangyari, bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na niya maabutan ang ina? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang may iniabot si Damon sa kanya. Isang puting panyo, malinis at amoy mamahaling pabango. Kinuha niya iyon nang hindi tumitingin dito.
Salamat po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Walang sinabi si Damon. Nanatili itong nakatutok sa daan, ngunit naramdaman ni Laura na hindi na ito ang malamig na amo na kilala niya. Sa simpleng pag-abot ng panyo, may isang pader na gumuho sa pagitan nila. Pagdating nila sa ospital ng probinsya sa Batangas, sinalubong sila ng isang tanawing malayong malayo sa mundo ni Damon. Ang lugar ay masikip, maingay at amoy gamot. Ang mga tao ay nakaupo sa mga plastik na upuan sa pasilyo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Dito, ang yaman at kapangyarihan ay walang silbi. Ang sakit at takot ay pantay-pantay. Agad nilang nakita si Aling Martha. Niyakap nito si Laura. Laura, mabutit dumating ka na. Nasaan po si nanay? Kumusta po siya? Sunod-sunod na tanong ni Laura. Nasa emergency room pa. Stable na raw, pero kailangan pa ring bantayan, sabi ni Aling Martha, bago na patingin sa lalaking kasama ni Laura. Sino siya? Amo ko po, mabilis na sagot ni Laura. Hindi na nagtanong pa si Aling Martha. Tinuro nito ang direksyon ng emergency room. Doon, sa isang maliit na siwang sa pinto, nakita ni Laura ang kanyang ina na nakahiga sa isang kama, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa katawan. Gumuho ang mundo niya. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. I'll handle this, narinig niyang sabi ni Damon. Pumasok ito sa loob ng staff room ng mga doktor na para bang pag-aari niya ang lugar. Naiwan si Laura sa labas, pakiramdam ay isang basang sisiw na walang magawa. Ngunit makalipas ang ilang minuto, lumabas si Damon kasama ang isang doktor na mukhang pagod. Lyrac Santos' daughter, tanong ng doktor. Tumango si Laura. Your mother suffered from a heart failure, iha, paliwanag ng doktor sa isang boses na pagod ngunit mabait. Ang baradong ugat sa puso niya ay lumala na. We've stabilized her for now, pero to be honest, we don't have the equipment nor the specialists here for the kind of surgery she needs. Kailangan siyang dalhin sa Maynila. Sa isang malaking ospital. Magkano po ang operasyon? Tanong ni Laura, takot na marinig ang sagot. Nag-atubili ang doktor. Malaki, iha. Umaabot ng milyon, depende sa kaso. Milyon. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang tainga. Saan siya kukuha ng milyon? Kahit isanlapan niya ang kanyang kaluluwa, hindi niya iyon mababayaran. Napaupo siya sa isang upuan, ang lahat ng pag-asa ay tila naubos. Ito na yata ang katapusan. Tumingala siya, ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Wala na. Wala na siyang magagawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Tumingala siya at nakita niya si Damon, nakaluhod sa kanyang harapan para magpantay ang kanilang mga mata. Ang tingin nito ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati, determinasyon. Hinawakan nito ang kanyang kamay, mahigpit ngunit magaan. Huwag kang mag-alala, sabi nito sa isang boses na mababa at puno ng kasiguruhan. Ako ang bahala sa lahat. Hindi kita pababayaan. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang mumunting sinag ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi ito si Sir Damon ang Ito si Damon, ang lalaking nangako na hindi siya iiwan sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Tumango siya, hindi na makapagsalita at hinayaan ang sarili na maniwala sa bawat salita nito. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Damon. Tumayo ito at sinagot ang tawag, bahagyang lumayo. Narinig ni Laura ang mga salitang, "Are you sure? Send me the details." Pagkatapos ng tawag, bumalik ito sa kanya. Ang mukha nito ay maseryoso kaysa kanina. May halong bigat at pag-aalinlangan. Laura, sabi nito. May kilala akong doktor. Ang pinakamagaling sa bansa. Siya lang ang makakapagligtas sa nanay mo. Gumaan ang pakiramdam ni Laura. Talaga po, sir. Tumitig si Damon sa kanya, ang mga mata nito ay tila nakikipaglaban sa isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Pero pagpapatuloy nito, may kailangan akong gawin kapalit nito. Tahimik ang biyahe pabalik ng Maynila. Isang katahimikan na kabaligtaran ng kaguluhang nagaganap sa isip ni Damon. Sa kanyang tabi, sa passenger seat, ay natutulog si Laura.
Ang ulo nito ay nakasandal sa bintana, at ang paghinga nito ay malalim at pagod. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng expressway, nakita niya ang mga tuyong bakas ng luha sa mga pisngi nito. Isang pamilyar na pagkainis ang gumapang sa kanyang sistema. Pagkainis sa sarili. Ano ba itong ginagawa niya? Isinakripisyo niya ang isang mahalagang board meeting, nag-aksaya ng buong araw, para lang sa isang babaeng ano nga ba? Kanyang kasambahay. Ang target ng kanyang hangal na laro. This wasn't part of the plan, sabi niya sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ang manibela. Ang plano ay simple, akitin ito, paasahin, at pagkatapos ay iwanan para patunayan ang kanyang punto. Ngunit habang tinitingnan niya ang payapang mukha ni Laura sa gitna ng pagtulog nito, isang mukhang puno ng kawalang malay na sumisigaw ng problema, isang bagay sa loob niya ang kumirot. Ang pagiging desperado nito kanina sa ospital, ang paraan ng pag-iyak nito iyon ay hindi isang laro. Iyon ay totoo. At ang katotohanan iyon ay gumising sa isang demonyo sa kanyang nakaraan. Isang demonyo na may pangalan, Miguel Sandoval. Ang kanyang karibal sa negosyo. Ang lalaking umagaw sa kanyang unang pag-ibig, si Elena. Ang sakit ng pagkakanulo na iyon ang nagtayo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso, ang nagturo sa kanya na ang pagtitiwala ay para sa mga tanga at ang pag-ibig ay isang transaksyon. At ngayon, sa isang malupit na kabalintunaan ng tadhana, ang tanging taong makakapagligtas sa ina ni Laura ay walang iba kundi ang ama ni Miguel. Si E.F. Antonio Sandoval, ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa buong Asia. Ang pamilyang sumira sa kanya ang siya ngayong maihawak ng susi sa kaligtasan ng ina ng babaeng pinaglalaruan niya. Napamura siya ng mahina. Pagdating sa Maynila, dinala niya si Laura sa isang maliit na hotel malapit sa ospital kung saan niya pinaplano ipasok si Aling Nida. Binuhat niya ito na natutulog pa rin palabas ng sasakyan. Nagulat siya sa gaan nito. Para siyang bumuhat ng isang babasaging manika. Maingat niya itong inihiga sa kama ng hotel room. Nakatitig siya rito saglit. Sa pagtulog nito, nawala ang takot at lungkot sa mukha nito. Ang natira ay isang simpleng ganda. Napailing siya at pilit na iwinaksi ang mga iniis. Napailing siya at pilit na iwinaksi ang mga iniisip. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Mayroon siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ria, sabi niya sa malamig at businesslike na tono. Kumuha ka ng appointment kay Antonio Sandoval. Ngayon din. As don't care what you have to do, sabihin mo it's a matter of life and death. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba na niya ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang pag-aalinlangan kanina ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ituturing niya itong isang business deal. Ang pinakamahalagang deal ng kanyang buhay. At ang kabayaran ay hindi pera, kundi ang kanyang pride. Makalipas ang isang oras, nasa loob na siya ng elevator ng Sandoval Medical Tower, isang gusaling simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang pinakakinasusuklaman niya. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at tagumpay, isang paalala ng lahat ng inagaw ni Miguel mula sa kanya. And Elizalde. Sandoval is waiting for you, sabi ng sekretarya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Pumasok siya sa isang malawak na opisina. Nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk ang isang lalaking nasa mga 60, may puting buhok, at mga matang matalas at mapanuri. Ito si E.F. Antonio Sandoval. Tumayo ito bilang paggalang, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. And Elizalde. This is a surprise, sabi ng doktor, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. To what do I owe this unexpected visit? Umupo si Damon sa upuang nasa harap ng mesa. Sandoval. I'll get straight to the point. I need your help. I help. Bahagyang tumaas ang kilay ng doktor. Ang alam ko, ang mga kumpanya natin ay hindi magkaibigan. At lalo na ang pamilya natin. Naramdaman ni Damon ang pag-init ng kanyang dugo. Ang pagbanggit sa pamilya ay isang direktang patama. This isn't about business. This is about patient. Ipinatong ni E. Sandoval ang kanyang mga kamay sa mesa. Maraming pasyente ang nangangailangan ng tulong ko, Ding Elizalde. Ang schedule ko ay puno na para sa susunod na 6 na buwan.
Alam ni Damon na ito ay isang pagsubok. Isang paraan para pahirapan siya. Huminga siya ng malalim, nilulunok ang lahat ng kanyang galit at pride. Ang imahe ni Laura na umiiyak sa ospital ay sumagi sa kanyang isipan. Tumayo siya. Sa isang kilos na hindi niya akalaing magagawa niya, bahagya siyang yumuko. Isang senyas ng pagsuko. Isang senyas ng desperasyon. Kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Ang bawat salita ay tila isang matulis na bubog sa kanyang lalamunan. Hindi para sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktor, hinahayaan nitong makita ang lahat ng kahinaan na pilit niyang itinatago. Para sa kanya. Natigilan si E.A. Sandoval. Ang pagiging arogante ni Damon Elizalde ay kilala sa buong mundo ng negosyo. Ang makita itong nakayuko at nagmamakaawa ay isang bagay na hindi nito inaasahan. Sa isang sandali, ang mga mata ng doktor ay lumambot. Nakita nito hindi ang CEO, kundi ang isang taong desperado. Tumango ang doktor. Tell me about the patient. Samantala, sa hotel room, nagising si Laura na masakit ang ulo. Nakita niyang wala si Damon sa silid. Isang takot ang gumapang sa kanya. Iniwan na ba siya nito? Ngunit nakita niya ang isang note sa tabi ng kama. I'm fixing everything. Don't worry. Ese. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Totoo nga. Tinutupad nito ang pangako nito. Ngunit ang kanyang pag-asa ay biglang nawasak nang may kumatok ng malakas sa pinto. Hindi iyon si Damon. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Clarissa Imperial. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. So, ito pala ang lungga mo, sabi ni Clarissa. Tinutulak si Laura papasok at isinasara ang pinto sa likod niya. Ang galing mo rin, ano? Akala ko ba nanay mo ang may sakit? Bakit mukhang nag-check-in ka sa hotel kasama ang fian ko? Maam Clarissa, hindi po sa ganoon. Huwag mo akong tawaging maam, sigaw ni Clarissa. May kinuha itong cellphone mula sa kanyang Hermes bag at itinapat sa mukha ni Laura. Nasa screen ang mga screenshot ng isang text conversation. Basahin mo, utos ni Clarissa. Basahin mo kung gaano kakahalaga sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang tinitingnan ang screen. Ito ang usapan ni Damon at ng kaibigan nitong si Marco. Marco, you think you can make any girl fall for you? Damon, kahit yung pinaka-inosente. Tignan natin. It's just a game. Marco, who's the target? Damon, the new maid. Mukhang madaling mauto. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang pera, ang paghatid sa kanya sa ospital, ang mga salitang hindi kita pababayaan, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa lamang siyang laruan. Isang pusta. Ito ba ang pinagmamalaki mong pag-ibig? Tanong ni Clarissa. Ang boses ay puno ng tagumpay at panunuya. Isa ka lang laruan, isang pusta. Isang hamak na gold digger na akala mo ay mananalo ka sa loto. Wake up, Laura. Para kay Damon, isa ka lang libangan. Isang bagay na pagsasawaan din niya. Hindi na makasagot si Laura. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya at galit. Galit sa sarili dahil nagpadala siya. Nagtiwala siya. Nang makita ni Clarissa ang epekto ng kanyang mga salita, umisi ito at tumalikod. Enjoy your stay, basahan. At lumabas ito ng kwarto. Naiwan si Laura na nakatayo roon, ang cellphone ni Clarissa ay nahulog na sa sahig. Ang puso niya ay basag, hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kabaitan na ipinakita sa kanya ay isa palang demonyong nakangiti. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Damon, ang mukha ay pagod ngunit may bahid ng ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Laura, may maganda akong balita, sabi niya, hindi napapansin ang itsura ni Laura. Pumayag si E.A. Sandoval. Bukas na bukas, ililipat natin ang nanay mo. Sagot na niya ang lahat. Lumapit siya, akmang hahawakan ang balikat ni Laura. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo, ako ang bahala. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalinggaw sa buong silid.
Natigilan si Damon, hindi makapaniwala. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng gulat. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, nakatingin kay Laura na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang mga mata ni Laura ay puno ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Puno ito ng pandidiri. Huwag di. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng kamandag. Huwag mo akong hahawakan. Tinitigan niya ito, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa sakit at pagkasuklam. Hayop ka. Nakatayo si Laura sa gitna ng hotel room, ang kanyang palad ay namamanhid pa rin mula sa tindi ng kanyang sampal. Ang gulat sa mukha ni Damon ay dahan-dahang napalitan ng sakit at pagkalito, ngunit wala nang pakialam si Laura. Ang lahat ng awa, lahat ng pag-asa, lahat ng namumuong pagtingin niya para sa lalaking ito ay natunaw at naging isang malamig at matigas na galit. Laura, please let me explain, sabi ni Damon, humakbang palapit. Explain, tumawa si Laura, isang tawang walang bahid ng saya. Ipaliwanag mo kung ano, Sir Damon? Kung paano ako naging premyo sa laro ninyo. Kung paano ang bawat kabaitan mo ay isa lang palang hakbang para patunayan na lahat kami ay mukhang pera. Bawat salita ay tila isang sampal pabalik sa mukha ni Damon. It wasn't like that. Nagsimula lang doon pero... Pero ano, putol ni Laura, ang boses ay matalas na parang bubog. Pero nagbago. Huwag mo akong gawing tanga. Mula sa simula, ito lang ang tingin mo sa akin. Isang basahan. Isang laruan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang isilid doon ang ilang piraso niyang damit. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili. Bawat kilos niya ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Saan ka pupunta? Tanong ni Damon, ang boses ay may bahid na ng desperasyon. Laura, kailangan ka ng nanay mo. Kailangan natin siyang operahan. Natigilan si Laura. Kinuha niya ang makapal na pligo ng pera na ibinigay nito sa kanya kagabi, ang perang nagbigay sa kanya ng panandali ang pag-asa. Lumapit siya kay Damon at marahas na isinaksak ang pera sa dibdib nito. Ang mga piraso ng 1,000 ay nagsilaglagan sa sahig, isang malungkot na eksena ng yaman na walang kwenta. Huwag mong gamitin ang nanay ko sa laro mo, sabi niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang laro mo, Sir Damon. Ako na ang bahala sa amin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palapit sa sarili niyang dignidad, kahit na ang kapalit nito ay ang pagharap sa isang problemang alam niyang imposible niyang masolusyonan mag-isa. Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang ospital. Sa isang maliit na kapilya sa loob, lumuhod siya, hindi para magdasal para sa himala, kundi para humingi ng lakas. Ang pag-asa ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Ang kailangan niya ngayon ay tapang. Maghapon siyang naghanap ng paraan. Kinausap niya ang Social Services Department ng ospital. Ang sabi sa kanya, kailangan niyang punan ang napakaraming papeles, kumuha ng kung ano-anong sertipikasyon mula sa kanilang barangay sa Batangas at pagkatapos ay maghintay. Isang paghihintay na maaaring abutin ng ilang linggo o buwan, isang panahong wala ang kanyang ina. Nag-search siya sa internet para sa mga charity at foundation. Tumawag siya sa bawat numerong nakita niya. Ang sagot ay pare-pareho, pag-aaralan po namin ang kaso, marami po kasing nakapila, pasensya na po, limitado lang ang pondo namin. Bawat pagtanggi ay isang suntok na lalong nagpabigat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pagiging maliit at walang kapangyarihan sa isang sistemang hindi pumapabor sa mga mahihirap na tulad niya. Si Damon ay kayang ayusin ang lahat sa isang tawag lang. Samantalang siya, kailangan niyang magmakaawa sa buong mundo at wala pa ring kasiguraduhan. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa pagkakanulo. Gabi na. Bumili siya ng isang tasang kape at isang tinapay sa cafeteria ng ospital para lamang may maipasok sa kanyang sikmura. Umupo siya sa isang sulok, pagod na pagod ang katawan at isip. Tumingin siya sa TV na nakasabit sa pader. Nagbabalita ito tungkol sa ekonomiya, sa politika, mga bagay na mula sa ibang mundo. Nang biglang nagbago ang nasa screen. Isang breaking news na may pamilyar na mukha. Ang mukha ni Damon Elizalde. Ngunit hindi lang siya. Sa tabi ng larawan nito ay ang kanyang larawan. Isang candid shot na marahil ay kinuha ng hindi niya namamalayan noong hinatid siya nito sa ospital.
At sa ilalim, ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao, na nakasulat sa malalaking letra, si Den Gold Digger kasambahay, isang kasambahay, ginamit din sakit ng BE para mang-scam ng milyonaryo. Ang lahat ng ingay sa cafeteria ay tila biglang humina. Naramdaman niya ang pagtigil ng mundo. Ang kanyang paghinga ay nahinto sa kanyang lalamunan. Isang reporter ang nagsasalita, binabanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang pinanggalingan, at ang mga detalye mula sa isang reliable source. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang patalim na sumusugat sa kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Naramdaman niya ang mga mata. Dahan-dahan, ang mga tao sa cafeteria ay nagsimulang tumingin sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Siya iyon, di ba? Kawawa naman si Sir Damon. Grabe, ginamit pa ang nanay. Ang galing umarte. Mukha pa na mangawa. Isang nakakapasong init ang umakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang mukha. Ang hiya. Ito ang pakiramdam ng hiya. Mas masahol pa ito sa sakit, sa galit, sa lungkot. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat, hinuhusgahan at isinusumpa. Hindi niya kaya. Hindi niya ito kaya. Mabilis siyang tumayo, nabitawan ang kanyang kape na tumapon sa sahig. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng cafeteria, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa mga bulungan. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay magtago, maging invisible, mawala na lang na parang bula. Nakarating siya sa labas ng ospital, sa parking lot, humihingal, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gabi na at malamig, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng pagiging isang basura sa mata ng buong mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto. Si Damon. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at sakit. Hinanap siya nito. Laura, sabi nito, ang boses ay basag. Kanina pa kita hinahanap. Please, Laura, bumalik ka na, G. Ngunit bago pa niya ito masigawan ulit, ang kanyang mga mata ay napako sa isang screen sa loob ng isang guardhouse malapit sa kanila. Nandoon pa rin ang balita. Nandoon pa rin ang kanyang mukha. Nakita ni Damon kung saan siya nakatingin. Sumunod ang tingin nito sa screen. Nakita nito ang headline. Nakita nito ang mukha ni Laura na puno ng kahihiyan. At sa isang saglit, nagbago ang lahat sa mukha ni Damon. Ang sakit at pag-aalala sa mga mata nito ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang nagbabagang galit. Isang nakakatakot na determinasyon. Ang panga nito ay umigting at ang mga kamay nito ay naging mga kamao. Hindi na ito ang lalaking nagmamakaawa. Ang nasa harap niya ngayon ay ang sihi na kinatatakutan ng lahat, isang leon na handang pumatay para protektahan ang kung anong mahalaga sa kanya. Ang galit na nakita ni Laura sa mga mata ni Damon ay isang bagay na hindi pa niya nasaksihan dati. Mas nakakatakot ito kaysa sa lamig at pagwawalang bahala na ipinapakita nito noon. Ito ay isang galit na may direksyon, isang galit na may layunin. Isang galit na handang sumunog ng lahat ng hahadlang sa kanyang daan. Get in the car, utos ni Damon, ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos na walang sinuman ang makakasuway. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niya ang katotohanan, sumunod si Laura. Masyado na siyang pagod para makipagtalo. Masyado nang masakit ang lahat. Pumasok siya sa sasakyan at umupo sa pinakamalayong dulo, yakap-yakap ang sarili na para bang iyon na lang ang natitira niyang kanlungan. Pinaandar ni Damon ang sasakyan, hindi papunta sa hotel, kundi sa isang direksyon na hindi alam ni Laura. Habang nasa biyahe, kinuha nito ang cellphone at tinawagan ang sekretarya nito. Ria, sabi ni Damon, ang bawat salita ay matalas na parang kutsilyo. Call press conference. Tomorrow morning, 9 Vez, at the Elizalde Tower Main Hall. Invite everyone. The big networks, the small ones, the newspapers, the gossip bloggers. I want everyone there. May sinabi si Ria sa kabilang linya, marahil ay pag-aalinlangan. Don't care what the schedule is, halos isigaw ni Damon. Cancel everything. This is more important.
And one more thing, make sure Clarissa Imperial gets a front row invitation. Tell her have this special announcement about our engagement. Ibinaba nito ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Gustong magsalita ni Laura, gusto niyang itanong kung ano ang binabalak nito, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kaya lang niyang gawin ay panoorin ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, na para bang mga saksi sa pagtatapos ng kanyang mundo. Kinaumagahan, dinala siya ni Damon sa kanyang penthouse. Sa kabila ng lahat, inutusan siya nitong kumain at maligo. Mayroon nang nakahandang bagong damit para sa kanya, isang simpleng puting bestida. Hindi ako pupunta, sabi ni Laura, ang boses ay mahina ngunit matigas. Hindi ko na kayang humarap sa mga tao. Lumapit si Damon sa kanya. Ang galit kagabi ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Laura, I know I don't have the right to ask you for anything. Pero pakiusap magtiwala ka sa akin. This one last time. May kung anong pakiusap sa mga mata nito na hindi niya kayang tanggihan. 9:00 ng umaga. Ang main hall ng Elizalde Tower ay puno ng mga mamamahayag. Ang mga kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Sa front row, nakaupo si Clarissa Imperial, suot ang isang mamahaling damit, ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Ito ang kanyang sandali. Ang sandali kung saan tuluyan nang wawasakin si Laura at sisiguraduhin ang kanyang pwesto sa tabi ni Damon. Nasa isang silid sa likod ng stage si Laura, pinapanood ang lahat mula sa isang monitor. Katabi niya ang isa sa mga security personnel ni Damon. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol, gustong tumakbo pero hindi magawa. Lumabas si Damon sa stage. Nag-iisa. Ang buong hall ay natahimik. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Matikas siyang tumayo sa harap ng podium, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Good morning, simulan niya. I called this press conference to address the recent news involving me and Ismael Laura Santos. Nagsimula ang bulungan. Ngumiti si Clarissa. Maraming espekulasyon pagpapatuloy ni Damon. Maraming kasinungalingan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang mga kamera na para bang tinitingnan niya ang buong mundo. Totoo. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang hangal na laro. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa hall. Maging si Laura sa backstage ay napatakip ng bibig. Hindi niya inaasahan ito. Kinumpirma ni Damon ang kasalanan niya sa harap ng lahat. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sabi ni Damon, ang boses ay puno ng pagsisisi na tumatago sa screen. Isang laro na dulot ng aking kayabangan at ng isang pusong nasaktan noon. Ginamit ko ang isang inosenteng tao para patunayan sa sarili ko na ang pag-ibig ay hindi totoo. Tumingin siya sa direksyon ni Clarissa, na ngayon ay hindi na nakangiti. Ngunit sa larong iyon, sabi ni Damon, ang boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng emosyon, natagpuan ko ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin. Sa kabila ng aking mga kasinungalingan, ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na kabaitan, kung ano ang tunay na pagmamahal sa pamilya, kung ano ang tunay na dignidad. I fell in love with her. I am in love with Laura Santos. Isang kaguluhan ang sumabog sa hall. Ngunit hindi pa tapos si Damon. Ang balitang kumalat kagabi ay isang gawa-gawang kwento. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong hindi matanggap ang katotohanan. Itinaas ni Damon ang kanyang kamay at sa malaking screen sa likod niya, isang audio file ang nagplay. Boses ni Clarissa, I don't care what you do. Just make her look like gold-digging whore. I'll pay you double. Boses ng isang lalaki, yes, ma'am. Kami na ang bahala gumawa ng kwento. Ang mukha ni Clarissa ay namutla. Sinubukan niyang tumayo at umalis, ngunit ang mga kamera ay nakatutok na sa kanya, na parang mga. Ang mukha ni Clarissa ay namutla. Sinubukan niyang tumayo at umalis, ngunit ang mga kamera ay nakatutok na sa kanya, na parang mga buwitre na nakahanap ng kanilang biktima. Ang kanyang imahe ng isang sopistikadang sosyalera ay gumuho sa isang iglap, na palitan ng isang desperadong sinungaling na nahuli sa akto. Ang recording na iyan, pagpapatuloy ni Damon, ang boses ay malamig na parang yelo, habang ang lahat ng mata ay nasa naghihirap na si Clarissa.
ay ang pakikipag-usap ni Aegis Clarissa Imperial sa isang EC agent na binayaran niya para sirain ang pangalan ng isang babaeng walang kasalanan, kundi ang maging mabuting tao. Itinoon niyang muli ang kanyang tingin sa mga kamera sa buong mundo. Dahil dito, opisyal kong inanunsyo ang pagtatapos ng aming engagement. Ang Elizalde Corporation ay puputulin din ang lahat ng ugnayan sa Imperial Group. Hindi namin kinukonsinti ang ganitong klaseng paninira at kawalan ng integridad. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Clarissa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa huli, huminga ng malalim si Damon. Ang kanyang mga mata ay lumambot at sa isang saglit, tila nawala ang lahat ng tao sa hall. Tumingin siya ng diretsyo sa isang kamera sa gitna, na para bang kinakausap niya ang isang tao lamang. Na para bang kinakausap niya si Laura. Laura, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na sa isang si, kundi sa isang lalaking hubad ang kaluluwa. Kung naririnig mo to, patawarin mo ako. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa lahat ng luha. Wala akong ibang mahihiling kundi ang iyong kapatawaran. Mahal na mahal kita. Sa backstage, bumuhos ang mga luha ni Laura. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o hiya. Ito ay luha ng gulat, ng pagkalito, at ng isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit. Nang matapos ang press conference, nagkagulo ang mga tao. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman kay Damon, pinaligiran na siya ng kanyang mga security at mabilis na idiniretso sa backstage. Nang magkaharap sila ni Laura, walang nagsalita. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Sa gitna ng katahimikang iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Laura. Isang numerong hindi pamilyar. Nanginginig niya itong sinagot. Hello? Si Laura Santos po ba to? Tanong ng isang boses na tunog profesional. Oo po, sagot ni Laura. This is from G. Sandoval's office. We would just like to inform you that Ms. Nida Santos' operation was a success. She is now stable and has been transferred to the recovery room. Nabitawan ni Laura ang cellphone. Napatingin siya kay Damon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang gulo, ang eskandalo, itinuloy pa rin pala nito ang pagtulong. Hindi niya namalayan na habang hinaharap ni Damon ang buong mundo, ang ina niya ay ligtas na. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, isang hikbing puno ng pasasalamat. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Bago pa siya makapagsalita, isang nurse ang lumapit sa kanya mula sa isang pintuan sa gilid. Inat Laura Santos. Ang nanay niyo po, gising na. Hinahanap po kayo. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa isang pribadong silid kung saan inilipat si Aling Nida. Nakahiga ito, maputlang ngunit payapa. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Naini. Sabi ni Laura, hinawakan ang kamay ng ina. Anak ti. Mahinang sagot ni Aling Nida. Napanood ko sa GVD. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aling Nida. Tumingin ito sa kanyang anak, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at karunungan. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Laura at sinabi sa isang boses na mahina, ngunit malinaw, anak, ang tunay na lalaki, inaamin ang pagkakamali. Nakatayo si Damon sa may pintuan, naririnig ang lahat. Hindi siya lumapit, binibigyan sila ng espasyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Laura, naghihintay. Tumingin si Laura mula sa kanyang ina papunta kay Damon. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag, ngunit ang sinabi ng kanyang ina, at ang lahat ng ginawa ni Damon sa araw na iyon, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang galit ay naroon pa, ngunit sa ilalim nito, isang bagong usbong ng damdamin ang nagsisimulang tumubo, ang posibilidad ng pagpapatawad. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo na nilikha ng press conference ni Damon ay unti-unti nang humupa. Ang pangalan ni Clarissa Imperial ay naging simbolo ng kahihiyan sa alta sosyedad, habang ang kwento ni Laura ay naging isang malungkot na paalala ng kalupitan ng mayayaman. Ngunit para kay Laura, ang lahat ng iyon ay ingay na lamang sa malayo. Ang tanging mahalaga ay ang unti-unting paglakas ng kanyang ina. Bawat araw, nakikita niya ang pagbalik ng kulay sa mga pisngi ni Aling Nida.
Ang mahinang boses nito ay muling nabuhayan at ang mga ngiti nito ay unti-unti nang bumabalik. Si Damon ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital, ngunit maliban doon, hindi na ito nagpakita o tumawag man lang. Iginagalang nito ang espasyong hinihingi niya, at sa hindi malamang dahilan, mas pinahalagahan iyon ni Laura kaysa sa perang ibinayad nito. Isang hapon, habang nakaupo sila sa maliit na hardin ng ospital, sinabi ni Aling Nida, "Anak, kailangan mo siyang kausapin." Alam ni Laura kung sino ang tinutukoy ng ina. "Nay, ayoko na po ng gulo." "Hindi ito gulo, anak," sabi ni Aling Nida, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ito ay pagsasara ng isang kabanata. Masama man ang simula, tinapos niya ito ng tama. Lahat ng tao ay may karapatang marinig." Alam ni Laura na tama ang kanyang ina. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang nakakapagod na bigat. Kailangan niyang harapin si Damon, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Para tuluyan na siyang makalaya. Nang gabing iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at, sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang nag-text dito. "Gusto kitang makausap. Bukas, 1:00 sa Quezon Memorial Circle." Pinili niya ang lugar. Isang lugar na pampubliko, neutral at malayo sa mundo nito. Ito ay kailangang mangyari sa kanyang mga termino. Ang sagot ay dumating kaagad. "I'll be there." Kinabukasan, naroon si Laura, 10 minuto bago ang 10:00. Nakaupo siya sa isang bench, pinagmamasdan ang mga pamilyang naglalakad, ang mga batang naghahabulan. Ito ang kanyang mundo. Simple at totoo. Dumating si Damon ng eksakto sa oras. Hindi ito nakasakay sa kanyang mamahaling kotse. Naglakad ito mula sa malayo, suot ang isang simpleng polo shirt at maong, halos hindi makilala bilang ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat. Tumayo ito sa kanyang harapan, ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa, na para bang natatakot itong gumawa ng maling galaw. "Laura," sabi nito sa mahinang boses. "Umupo ka," sabi ni Laura, tinuturo ang espasyo sa tabi niya. Umupo si Damon, nag-iwan ng sapat na distansya sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang ingay ng parke ang pumupuno sa katahimikan. Si Laura ang unang bumasag dito. "Kumusta ka na?" "Okay lang," sagot ni Damon. "Ikaw? Ang nanay mo? Mabuti na siya. Malapit na siyang lumabas ng ospital. Salamat sa lahat ng tulong mo." Ang mga salita ay lumabas ng walang kapaitan, isang simpleng pagkilala sa katotohanan. Tumingin si Damon sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Walang anuman iyon. It was the least I could do." Huminga ng malalim si Laura. "Ito na. Damon, pinapatawad na kita." Nakita niya ang pagdaan ng matinding emosyon sa mukha ni Damon, gulat, at higit sa lahat, akma itong magsasalita, ngunit itinaas ni Laura ang kanyang kamay. "Pinapatawad kita sa panloloko mo," pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag. "Pinapatawad kita sa laro. Pero hindi pa tapos. Kailangan ko ring patawarin ang sarili ko. Patawarin ang sarili ko dahil hinayaan kong tapakan mo ang pagkatao ko. Dahil sa isang sandali, inisip ko na ang halaga ko ay nakadepende sa tingin ng isang taong katulad mo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Hindi na ako ang babaeng nakilala mo sa penthouse. Hindi na ako babalik doon." Tumango si Damon, walang bahid ng pagtutol. "I understand. Hindi ko iyon inaasahan." "Mabuti," sabi ni Laura. Tumayo siya. "Iyon lang ang gusto kong sabihin. Para sa kapayapaan ng loob ko." Tumayo rin si Damon. "Laura, wait. Pwede bang humingi ng isang pabor?" "Ano iyon?" "Hayaan mo akong maghintay," sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. "Hindi kita guguluhin. Hindi ako magpapakita. Pero hayaan mo lang akong umasa na balang araw, kapag handa ka na, kapag napatawad mo na ng buo ang sarili mo, baka pwede mo akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimula ng tama." Hindi sumagot si Laura. Tumalikod lang siya at naglakad palayo, iniiwan si Damon na nakatayo roon sa ilalim ng puno, isang anino ng lalaking dati niyang kinilala. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ginisa ay sumalubong sa sinumang dadaan sa isang maliit na kalye sa Quezon City.
Dito, nagtayo si Laura ng isang maliit na karinderya mula sa kanyang naipon at sa tulong ng isang maliit na pautang. Kainan ni Nida, ang nakasulat sa karatula, isang pagpupugay sa kanyang ina na ngayon ay malusog na at siya pang nangangasiwa sa kusina. Anak, dahan-dahan sa pagbubuhat at baka mapagod ang milyonarya kong anak, biro ni Aling Nida habang nag-aayos ng mga plato. Nay naman, tawa ni Laura habang naglalapag ng isang kaldero ng adobo. Ang buhay ay simple, mahirap, ngunit sa kanya. Bawat pisong kinikita niya ay may katumbas na pawis at dignidad. Maligaya siya. Totoong maligaya. Isang hapon, habang abala siya sa paghahain sa mga customer, isang pamilyar na lalaki ang pumasok. Hindi ito ang aruganteng sihi, kundi ang lalaking nakita niya sa parke. Si Damon. Ang mga customer ay napatingin, nagbubulungan. Ngunit hindi sila pinansin ni Damon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Laura. Good afternoon, bati niya, na para bang isa lang siyang ordinaryong customer. Pwede bang umorder ng isang adobo with rice? Nagpunas ng kamay si Laura sa kanyang apron at hinarap ito. Isang order ng adobo. Maupo ka muna. Nang matapos ang lunch rush at paalis na ang mga tao, naiwan silang dalawa. Umupo si Damon sa isang mesa, hinihintay siya. Lumapit si Laura at umupo sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Laura, walang galit, tanging pagtataka. Sinabi ko sa'yo, maghihintay ako, sabi ni Damon. May inilapag itong isang maliit na bagay sa mesa. Hindi ito kahon ng singsing. Isa itong susi. Isang simpleng susi. Ano to? Ibinenta ko na ang penthouse, sabi ni Damon. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Malapit lang dito. Sabi ko sa sarili ko, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ayokong dalhin ka sa mundo ko. Gusto kong maging parte ng mundo mo. Hindi para ayusin ito kasi wala namang sira. Kundi para lang makasama ka. Tinitigan ni Laura ang susi pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Damon. Nakita niya roon ang katapatan. Ang pagtitiyaga. Ang pag-ibig na walang halong laro at pagkukunwari. Hindi niya kinuha ang susi. Sa halip, umiti siya. Isang ngiting totoo, malaya at puno ng pag-asa. Gutom ka na ba? Tanong niya. Ipagtitimpla kita ng kape. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Sumunod si Damon. Sa ilalim ng hapon, habang ang amoy ng kape ay humahalo sa natitirang amoy ng adobo, nagsimula sila. Hindi sa isang grandiosong pangako, kundi sa isang simpleng alok ng kape. Isang bagong kabanata. Isang totoong simula. Nagsimula na ang kanilang kwento. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Laura at Damon. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, mayroong kilig, mayroong galit, at higit sa lahat, mayroong pag-asa. Bawat salita ay isinulat na mailayuning antigin ang inyong mga puso at magbigay ng isang kwentong sasalamin sa mga pagsubok at tagumpay ng tunay na pag-ibig. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay matatagpuan sa pagpapatawad, sa pag-amin ng pagkakamali, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isang paalala na ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig sa sarili, at ang pagtuklas sa sarili nating halaga ang tunay na pundasyon ng kaligayahan. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Laura at Damon? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakanakaugnay sa inyo? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga boses at karanasan ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming nililikha. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.